Mula ngayon, Ibon, sa itaas ka na ng puno gagawa ng pugad. Ikaw naman, kabayo, lalayuan ka ng marami dahil magiging ugali mo ng pagsipa at pagdamba. Palaka, dahil hindi ka nag-iisip bago buksan ng bibig, yang kokak na ang magiging boses mo sa habang panahon. Ikaw, Pagong, dahil masyado mong mahal ang iyong ari-arian, hindi ka na mahihiwalay sa iyong bahay. Alitap-tap, dahil naninindak ka gamit ang iyong lampara, dadalhin mo na yan habang buhay. Ikaw, Alimango, dahil tagilid kang mag-isip, mula ngayon, tagilid ka na rin maglalakad. Ikaw, Lamok, hinahatulan kita ng 1 linggong pagkakakulong dahil sa pagdala mo ng itak sa aking hukuman. At ng pakawalan, nangako siyang hahanapin ng Alimango kahit saan ito magtago. Mula noon, lagi na siyang umaaligid sa lahat ng butas, kahit sa tenga ng tao. Aray! Hala! Ayan na si Maria! Naku naman! Bakit ninyo kinukuha ang hindi sa inyo? Bilisan mo, Diego! Kailangan natin makalabas ng gubat! Bakit? Pabigat na pabigat ang sako. Anong nangyari sa baboy damo? Umalis na kayo bago kayo gawing baboy damo! Iyon ang huling pagkakataon na nagpakita si Mariang sinukuan. Sa pagdaan ng panahon, kinalimutan na si Mariang sinukuan. Nawala ang tinig ng hustisya sa bundok Arayat. Pinuto lang mga puno. Hindi nilubayan ang paghuli sa mga hayop. At namayani ang kasakiman ng tao. Wala na kasi ang bantay ng kagubatan. Ang tuyot na gubat, ang mapait na parusa ni Mariang sinukuan. Pero naniniwala ako na balang araw, babalik din siya. Para ibalik ang ganda ng bundok. Babalik siya kapag natuto na tayong pangalagaan ang kalikasan.